Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating pong pagdiriwang ng banal na misa, ating espesyal na ipagdasal ang lahat ng mga may sakit, yung mga nasa bingit ng kamatayan, at yung mga nawawalan ng pag-asa dahil sa kanilang karamdaman, nawawalan ng pananampalataya dahil sa pagdurusang kanilang pinagdadaanan. Hilingin natin sa Diyos, katulad ng paghiling natin sa mga taong humihingi sa atin ng panalangin na naway makaramdam sila ng kaginhawahan at kagalingan sa tulong at biyaya ng Panginoon. Kasabay nating ipinagdadasal ang lahat ng mga nagpamisa ngayong umagang ito, yung mga intensyon ng sumusubaybay sa atin sa magitan ng ating FB Live, lalo na po yung ating mga overseas Filipino workers. Kasama ng inyong personal na intensyon, simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin muna pong pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng mga nagawa nating paglabag sa utos ng Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop, ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob, upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamta ng kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumikatan ninyo ay ang bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay kayo at ang tunay na buhay ninyo'y
natatago sa Diyos, kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo, at pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Kaya't dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang makalaman, pangangalunya, kahalayan, mahalay na simboyo ng damdamin, masasamang nasa, at ang pag-iimbot sa isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga bagay na ito, ang Diyos ay napupuot sa mga taong lumalabag sa kanyang kalooban. Noong una, nang pinaghaharian pa kayo ng masasamang pita, namuhay rin kayong kasama ng mga taong gumagawa niyon. Ngunit ngayon, itakwil ninyo ang lahat ng ito, galit, puot, at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panunungayaw at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ng mga gawa nito, at nagbihis na ng bagong pagkatao. Patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo, upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Kaya't wala ng pagkakaiba ang Griego at ang Hudyo, ang tuli at ang di-tuli, at dayuhan at ang mababangis na tao, ang alipin at ang malaya. Kay Kristo, walang pagkakaiba ang lahat, at siya'y sumasalahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Pupurihin ko't pasasalamatan ang Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang puon at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Magpupuring lahat sa iyo, o poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakilat makapangyarihan. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghihirap mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi,
Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao kayo'y kinapupuotan, ipinagtatabuyan at inaalimura ng mga tao, at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumuksod sa tuwa kung ito'y mangyari sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa sa kayo ng kaginhawahan. Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Sa aba ninyo kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Si San Pablo po ay may paalaala sa mga taga-Kolosas, na hindi lang paalaala sa mga taga-Kolosas nung kanyang kapanahunan, kundi paalaala din sa ating lahat bilang tagasunod ni Kristo. Aniya, isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay niyo'y natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Ano ba yung mga bagay na panlupa? Sabi niya, dapat mawala sa inyo ang pitang makalaman. At ano-ano yung mga mayon? Pangangalunya, kahalayan, mahalay na simbolo ng damdamin, masasamang nasa, at ang pag-iimbot na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. At itinuloy pa niya, itakwil ninyo ang galit, puot, at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panunungayaw at malalaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao pati ng mga gawa nito at nagbihis na ng bagong pagkatao. Napakalinaw po ng paalaala ni San Pablo, hindi lamang sa taga-Kolosas, kundi paalaala sa ating lahat na binyagan. Iwasan ang mga bagay o huwag isaisip ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Bilang mga binyagan, dapat nating palaging alalahanin na tayo ay may sinusundan at tayo ay may mataas na panawagan, ang pagsunod sa ating Panginoong Hesus, na siyang nag-aanyaya sa atin at nagbibigay sa atin ng lakas at inspirasyon para maiwaksi ang mga bagay na panlupa. Kung minsan tayo ay naiingganyo at naaaliw sa mga bagay na panlupa, tatandaan natin na yung mga bagay na makalupa ay hindi naman makapagdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Kapag tayo ay naaaliw sa mga bagay na makalupa at hindi natin binibigyan ng pansin ang mga bagay na makalangit,
dapat tayong mag-alala. Dapat tayong magsuri ng ating sarili. Dahil kung walang hindi tayo nasisiyahan sa mga bagay na makalangit at mas nasisiyahan tayo sa bagay na makalupa, indikasyon po yan na wala pa sa buhay natin si Kristo. Indikasyon po yan na nabubuhay tayo sa makamundong bagay. Indikasyon po yan na hindi natutuwa at nalulugod sa atin ang Panginoong Hesus. Napakaganda at nagbibigay ng pag-asa sa atin ang mabuting balita. Kahit tayo ay nahihirapan dahil sa ating pagtanggi sa mga bagay na makalupa, hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Hindi tayo dapat malungkot dahil ano ang sabi? Magala kayo't magdiwang, malaki ang nakalaang gantimpala ninyong tanan. Ang mga dukha, ang mga nagugutom, ang mga tumatangis ngayon, ang mga ipinagtatabuyan, at ang mga pinipersecute dahil sa pagtatanggol sa katotohanan at pagpapakalat ng mabuting balita ng kaligtasan ay mapalad at hindi dapat mawalaan ng pag-asa sapagkat sa kanila nakalaan ang kaharian ng Diyos. Tatandaan natin na may hangganan ang naibibigay ng mundong ito. Sino ang mag-aakala na yung mga mandarambong ng kabanang bayan ngayon ay nagsisimula ng kamtan ang marapat para sa kanila? Sapagkat may hangganan ang lahat ng mga bagay na makalupa. At kawawa at dapat nating ipagdasal ang mga kapatid nating binyagan na nalululong sa mga bagay na makalupa. Sa mga bagay na hindi kayang magdala sa atin sa buhay na walang hanggan. Habang pinapalaala din sa atin na hindi tayo dapat malungkot at mawala ng pag-asa kung tayo ay dumaranas ng pagtuligsa at paghihirap at pagdurusa dahil sa ating paninindigan sa turo at aral ng ating Panginoong Hesus. Dahil ang mga yun ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. At napakapalad natin kung nakikita natin ang katotohanan iyan. Sapagkat hindi lahat ay may pagpapahalaga sa mga bagay na makalangit. Tatandaan natin ang sinabi ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Iwaksi ang mga bagay na makalupa at isaisip at isabuhay ang mga bagay na makalangit. Dahil hindi tayo para sa mundong ito. Tayo ay para sa kaharian ng Diyos na ang pasimula para tayo makarating doon ay dito sa lupa. Isabuhay natin ang turo ng ating Panginoong Hesus. Yakapin natin ang mga pasaani natin sa buhay. Huwag nating iwaksi ito. At iwasan natin ang mga bagay na makalupa upang tayo'y magkamit din ng buhay na walang hanggan. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin tayo sa Diyos na may likha ng lahat ng bagay upang ipagkaloob ang minimithi ng ating mga kalooban. Atin pong sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa banal na simbahan, naway patuloy nitong isabuhay ang paanyaya ng Diyos na ingatan at pahalagahan ang kanyang mga nilikha. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, naway itaguyod nila ang katarungan, kapayapaan, at wastong paggamit ng likas na yaman. Unahin nawa ang kagalingan ng sambayan ng kanilang pinaglilingkuran at maakay ang lahat tungo sa buhay na pantay-pantay at walang kinikilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga naglilingkod upang mapangalagaan ang kalikasan, naway patuloy silang pagkalooban ng lakas ng loob upang maipagpatuloy ang kanilang ministeryo at advokasya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat na natitipon ngayon, naway maging marunong tayong gumamit ng yaman ng may pag-iingat at mapagkumbabang pagbabahagi. Maging buo nawa ang ating loob upang labanan ang mga umiiral na katiwalian sa mga usaping pantao, pangkalikasan at panlipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama naming lumikha, tulungan mo kaming maging tapat na katiwala ng mundong iyong ipinagkaloob sa amin upang makamta namin ang buhay na walang hanggan sa kalangitan. Hinihiling namin to sa magitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mo ang iyong kadakilaan ay aming handugan, ng iyong minamarapat na aming may alay, at naway magkaisa kami sa pakikinabang, sa banal na paghain ngayon ipinagdiriwang, sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama na sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at aliw sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa makasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa makasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa makasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang sasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at umbasan dambanan ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na parig ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Hinahanap kita
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mong kami mapakaminabang sa buhay ng iyong anak na para sa aming sarili niya ang alay bilang aming tagapamagitan kasama na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po iwinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muli magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulensya plenaria ngayong taon ng jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, ng maikatlong araw na buhay maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay maguli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulo sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin pagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis sa kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating healing bundle sa pagkakamit ang kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, bahagi ng mga gawain para sa nalalapit na kapistahan ni Santo Padre Pio. Tayo po ay magkakaroon ng libreng medical, surgical at dental mission dito sa pambansang Dambana ngayong darating na September 14.
mula ikawalo ng umaga hanggang ikalawa ng hapon. Ito po ay sa pangunguna ng UST Medical Alumni Association. Kalisabay po ito ng ating buwanan at iba pang libreng gawain ng pagpapagaling, lalo higit sa ating mga kapatid na mas lubhang nangangailangan. Para po sa mga nagnanais magpagamot at magpakonsulta ng libre, makipag-ugnayan po kayo sa ating opisina para sa pagpapalista. Sa mga nagnanais naman po magbahagi ng tulong at donasyon para sa gawain ito, kayo po'y makipag-ugnayan sa ating pamisahan o sa mga detalyeng nasa screen. Kasama ni Padre Pio, tayo po at magkaisa para sa gawain ito. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikawalo ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ngayong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, nagpapaalala na iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulo sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Buhod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong maksalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.
Maganda umaga po sa ating lahat. Paanyaya po. Tayo po sama-sama po sa pang-umagang panalangin. Tayo po ay tatayo at gawin ang tanda ng krus sa ating labi. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At purihin ka ng aking bibig. Halina sambahin ng Diyos na may lalang sa atin. Halina at sambahin ng Diyos na may lalang sa atin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya'y aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin at kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina at sambahin ng Diyos na may lalang sa atin. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila. Ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Halina at sambahin ang Diyos na may lalang sa atin. Tayo lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Halina at sambahin ang Diyos na may lalang sa atin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang. Nang nasa Meribas ay lang ng masa, ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang. Pagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Halina at sambahin ang Diyos na may lalang sa atin. 40 taon sa inyong ninuno ako'y nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwain walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako'y sumumpan di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Halina at sambahin ang Diyos na may lalang sa atin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina at sambahin ang Diyos na may lalang sa atin. Awit tayo po sa pagdating ng bagong umaga, tulad ng awit nitong Maya, ating purihit pasalamatan, Diyos na may dulot lahat ng iyan. Kahit ulan man sinag ng araw, mula sa langit sa ati alay, ating purihit pasalamatan, Diyos na may dulot lahat ng iyan. Ating umaga mayroong buhay, tulad sa Eden ng isilang, ating purihit pasalamatan, Diyos na may dulot lahat ng iyan. Tayo po'y magsiupo. Panginoon, ang lingkod mo'y dulutan ng galak sapagkat sa iyo ako tumatawag. Sa akin dalangin ako'y iyong dinggin. Tugunin mo, Panginoon, ang aking pagdaing. Ako'y mahina na't wala nang tumingin. Yamang ako'y tapat, ingatan ang buhay. Lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan, pagkat may tiwala sa iyo kailanman. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan. Sa buong maghapoy siyang tinatawagan. Panginoon, ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo ako tumatawag. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa mga nagsisisi. Sa iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo, Panginoon, ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Dumaring ako kung mayroong bagabag, iyong tinutugon ang aking pagtawag. Sa sino mang Diyos, wala kang kawangis, sa iyong gawa'i walang kaparis. Ang lahat ng bansa na iyong nilalang, lalapit sa iyo't magbibigay galang. Sila'y magpupuri sa iyong kabutihan, pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila, na anumang gawin ay kahanga-hanga. Ang kalooban mo'y ituro sa akin, at iyon ang tapat na aking susundin. Turuang maglingkod ng buong taimtim. O Panginoon Diyos, sa buo kong buhay, pupurihin kita magpakailanman, at ihahayag ko ang kadakilaan, o pagkadakila pag-ibig mong wagas. Dahil sa pag-ibig ako'y iniligtas, di mo binayaang sa hukay masadlak. Mayroong mga taong ayaw kang kilanlin,
taong mararahas ng adhikain, ay lalaban ako't ang buhay ay kitlin. Ngunit ikaw, Panginoon, tunay na mabait. Tapat at totoo, wagas ang pag-ibig. Lubhang mahabagit, banayad magalit. Ibaling sa akin ang awa mo't habag. Iligtas mo ako at bigyan ng lakas. Yamang naglilingkod sa iyo ng tapat. Pagtulong sa akin iyong patunayan upang mapahiya ang aking kaaway. Kung makita nila yaong katibayan na ako'y inalimo at tinutulungan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, ang lingkod mo'y dulutan ng galak sapagkat sa iyo ako tumatawag. Mapalad ang taong matuwid na nagsasabi ng totoo. Sa lahat ng lugar ang ginawa ko ay ibabalita at kikilalanin ng lahat ang aking kapangyarihan. Nanginginig sa takot ang mga makasalanan sa Siyon. Sabi nila, parang apoy na hindi man namamatay, ang parusang igagawad ng Diyos. Sino ang makatatagal sa init niyon? Ngunit maliligtas kayo kung ang sinasabi ninyo't ginagawa ay tama. Huwag ninyong gagamitin ang inyong kapangyarihan para lindangin ang mahirap. Huwag kayong tatanggap na suhol. Huwag kayong makikiisa sa mga mamamatay tao o sa magumagawa ng kalikuan. Sa gayoy magiging ligtas kayo, parang nasa loob ng matibay na muog. Hindi kayo mawawalan ng pagkain at inumin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Mapalad ang taong matuwid na nagsasabi ng totoo. Magdiwang tayo ng may galak sa harapan ng ating Panginoon at Hari. Umawit ng bagong awit at sa Panginoon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangan tunay. Sa sariling lakas niya ay taglay ng kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Tapat siya sa kanila, at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak yaong lahat sa daigdig. Ang Panginoon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang Panginoon ay purihin ng tugtuging malindog. Tugtugin din ang trompeta, nakasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ng Panginoon na ating Hari. Umingay ka karagatan at lahat ng lumalangoy. Umawit ang daigdigan at lahat ay naroroon. Umugong at palakpakan pati yaong kalaliman. Umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Pagkat siya'y dumarating, maghahari sa daigdig, pagkat taglay niya'y katarawungan at paghatol na matuwid. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magdiwang tayo ng may galak sa harapan ng ating Panginoon at Hari. Tayo po'y maupo. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina. Hubad din akong babalik sa labok. Ang Panginoon ang nagbibigay, siya rin ang kukuha. Purihin ang Panginoon. Kaginhawahan lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos at hindi pati kahirapan? O Diyos, akitin mo ang aking puso upang umayon sa iyong kalooban. O Diyos, akitin mo ang aking puso upang umayon sa inyong kalooban. Akayin ang aking yapak na tumahak sa iyong landas. Upang umayon sa iyong kalooban. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. O Diyos, akitin mo ang aking puso upang umayon sa iyong kalooban. Tayo pong lahat ay tumayo. Papuring awit ni Zacarias.
Ipakita sa amin ang iyong habag, Panginoon, at alalahanin ang iyong banal na tipan. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na Propeta noong una, na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ipakita sa amin ang iyong habag, Panginoon, at alalahanin ang iyong banal na tipan. Kinakalinga at inaalagaan ni Kristo ang simbahan, kanyang inalayan ang kanyang buhay hanggang kamatayan, dumulog tayo sa kanya. Alalahanin ang iyong simbahan, Panginoon. Ikaw ang mabuting pastol na nagkaloob sa amin ngayon ng buhay at kaliwanagan. Matutunawa kaming magpasalamat sa iyong biyayang ibinibigay. Alalahanin ang iyong simbahan, Panginoon. Tunghayan mo ng may awa ang iyong kawan na tinipon mo sa iyong ngalan. Huwag tulutan na ang sino mang ipinagkatiwala sa iyo ng Ama ay mapawalay. Alalahanin ang iyong simbahan, Panginoon. Akayin ang iyong sambayanan na tumalima sa iyong mga kautusan, panatilihin kaming matapat sa tulong ng Espiritong Banal. Alalahanin ang iyong simbahan, Panginoon. Paunlarin sa kalusugan ng iyong simbahan sa pagsasalo-salo, sa iyong salita at pagkain nagbibigay buhay. Nadulot na lakas ng pagkain ito, kami makasunod sa iyo na may kagalakan. Alalahanin ang iyong simbahan, Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon 14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dampanan ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanyang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansang dampana at parokya ni Santo Padre Pio. Alalahanin ang iyong simbahan, Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan Mo mo kami kami ngayon ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na papapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amin. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang liwanag para sa mga nananalig at tagapangasiwa ng mga nabubuhay sa lupa at sa langit. Pinamahala mo si San Pedro Claver sa iyong sambayanan upang pakanin ang iyong mga tupa at akayin sa pagkauliran.
Ipagkaloob mo bilang tugon sa kanyang pagdalangin na matapat namin maganap ang itinuturo niya sa pagsasalita at masundan namin ang ipinakita niyang halimbawa sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. o Panginoon, magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Marami pong salamat at naway patuloy tayong pagpalain ng ating mahal na Panginoon.